Hello mga kaulam! First time kong nag-order sa restaurant na yun ng pasta at talagang masasabi kong napakasarap. Tikman ko yun sa co-teacher ko nung nag-order siya. Kaya lamang, hindi ko nagustuhan doong yung nag-order yung kasamahan ko, hindi ko nagustuhan nilalagyan nila ng dried na oregano. Kaya nung nag-order ako, nag-request ako na huwag nilang lalagyan ng dried na oregano. Nung una, ang sabi ko pa, huwag lalagyan ng zaatar. Sabi nila, wala namang zaatar yung aming pasta. Sabi ko yung dinudurog nyo na dried leaves, sabi nila oregano daw. Sabi ko wag lalagyan noon dahil parang ayoko ng lasa ng dried oregano kapag nasa pasta. Sobrang sarap at very creamy talaga. Tapos mozzarella cheese pa ang nilagay nila. Kaya naisip ko talaga by next week, bibilhan ko ang mga anak ko nito dahil sure ako talaga magugustuhan ng mga anak ko ito. Mahilig ang mga anak ko sa pasta, mga kauna. Sila kumakain ng kanin madalas. Very, very few times silang kumain ng kanin. Ang gusto lang nila ay pasta. Ay ako naman ayos sa akin dahil parehas lang naman yan, kanin at pasta. Parehas lang yan. Sinabayan ko ng kain ang mga estudyante ko dahil wala akong free time ng araw na iyan. Sabi ko, mag-o-order na ako ng maaga para sasabayan ko na lamang sa break time ang mga bata. Sabi ko nga sa inyo, ang mga bata, curious talaga minsan kung ano ang kinakain ko. Minsan nalapit pa sa akin, tinitingnan, teacher, anong kinakain mo? Sabi ko, wag kayong mga chismoso ha, tsaka wag kayong mga chismosa. Kainin nyo yung mga pagkain nyo. Tapos, ang ginagawa nila, kunyari nakitaan nila ako ng pasta, pagdating sa bahay nila, magpapaluto din sila ng pasta sa mga magulang nila. Dahil hindi ko alam kung naku-curious sila o naiinggit sila sa pasta. Kinukwento sa akin ng mga magulang na kung ano daw yung nakikita ng mga bata sa akin na pagkain, pagkarating sa bahay nila, yung pinapaluto. Kaya minsan napapansin ko ang mga bata, bakit kaya may mga baon silang skyflakes? Yun pala nakikita nila sa akin na skyflakes ang baon ko. Tapos minsan pinipicturean nila sa mga iPad nila. Yun, nagpapabili din sila sa mga magulang nila. Nagugustuhan naman nila ang skyflakes, mga kaulam. Kaya hindi ako pwedeng magbabaon ng mga non-healthy food, mga kaulam, dahil kinukopya nga ng mga bata. Kaya parating ang baon ko, saging, skyflakes, nilagang kamote, yung mga ganyan, para kung gagayahin man nila, hindi yung para makita ng mga magulang na na healthy food din ang kinakain ko. Dahil nung kapag umpisa ng klase ng mga September, lagi ako nag-i-email sa mga magulang na hindi sila pwede magpadala ng hindi healthy food. So kailangan makita rin sa akin ng mga bata na healthy food din ang kinakain ko. Natanong pa ako kung ako daw nagluto ng pasta. Sabi ko hindi, in order ko, ako walang oras magluto. At ako sobrang agang naalis ng bahay. Wala pa akong alas 6 na alis na ako dahil traffic sa lugar namin. Ay mga magulang na minsan nagpapadala din ng pasta sa classroom, lalo na kapag may party kami, na napakasarap din magluto ng mga magulang ng pasta, mga kaulam. Lalo na ang mga Arabic. Ang sarap nilang magawa ng pasta. Hindi ako sobrang mahilig sa pasta, depende sa luto talaga, mga kaulam. Pag spaghetti, hindi nakain ako ng spaghetti pero depende sa luto. Ayoko yung may mga, aywan ko mga kaulam ha, pero ayaw ko sa spaghetti ng may hotdog. Lalo kapag ang hotdog yung smoke hotdog, ayoko ng lasa niyan sa spaghetti. Gusto ko sa spaghetti giniling. Minsan nga ayoko pa ng may mga giniling. Gusto ko tomato sauce laang or yung pinaka-spaghetti sauce. Tapos isosote lang yan sa butter, sa mga sibuyas, bawang. Tapos sauce na. Tapos yun na laang. Minsan hindi pa ako nagsosos. Minsan iaano ko lamang yan sa olive oil tapos lalagyan ko lang yan ng garlic powder. Ayun, okay na sa akin. Pero may natikman ako one time ng mga kaulam ng pasta na ang inilagay nila ay yung sariwang cherry tomato. Tapos nilagyan nila ng grilled chicken. Yung talagang inihaw na chicken. Abay, pagkasarap. Tapos nilagyan nila ng basil na dahon. Abay, masarap talaga, mga kaulam. Hindi ko lang talaga magaya ang luto. At may mga spices pa silang ibang inilagay na hindi ko matok yan. Ako, mga kaulam, inggitera ako sa mga ganyang luto. Gaya-gaya ako. Titikman ko yung pagkain. Tapos pag nalasahan ko kung ano yung mga spices na inilagay nila, ginagaya ko din. O ayan. Para maiba naman. Hindi naman parang laging pritong daing, mga gulay-gulay. Ayan. Pagka nagsasawa na ako sa gayon, nagawa ako ng aking paraan ng aking pagkain na ganyan. Ang mga kasamahan ko naman sa trabaho sa akin nangungupya ng pagkain. Kung anong o-orderin ko, o kaya kung ano yung dala ko minsan, parang naaano sila na, ay, pwede palang lutuin niya na ganyan. Ay, pwede palang lagyan niya ng ganyan. Sabi ko, sa akin lang, ako lamang ang nag-imbento ng ganyan. May kamaestra ako na hindi nangangain ng nilagang itlog. Eh, laging nilagang itlog ang baon ko. Sabi ng co-teacher ko, hindi ka nagsasawa sa nilagang itlog. Dahil pag wala akong baon, mga kaulam, nag-o-order ako sa mga restaurant na nilagang itlog. Tapos, katulad kahapon, nilagang itlog, tapos isang parata. Yun lamang ang kinain ko dahil alam ko, kakain ako ng kanin pagdating sa bahay. Pag ganyan, mga kaulam, kumain ako ng ganyang kadaming pasta, hindi na ako nakain sa bahay. Kaya kung napapansin ninyo, ilang araw akong walang upload dahil hindi ako kumain ng kanin sa bahay. Yang pasta lang na iyan ang kinain ko. Dahil yan ay mas mahigpit pa sa kanin. Talaga, mga kaulam, mas mabigat pa yan sa tiyan sa kanin. Sa daming iyan ng pasta, pag kumain pa ako sa bahay ng kanin, ako po, Diyos ko, baka hindi na ako makatulog buong magdamag. Yun ang iniiwasan ko, mga kaulam, kaya ayaw ko mag-double meal sa
buong maghapon. Nung bata-bata pa ako, 30s, 20s, Diyos ko po, Rudy, 3 beses ang kanin ko sa maghapon. Nung nag-40s na ako mga kaulam, doon na ako naglaylo, doon na ako nagdahan-dahan, doon na ako nagbawas talaga na hindi pwedeng 3 beses ang kanin sa buong maghapon. Gayon. Dahil mararamdaman mo sa katawan mo, hindi dahil nagda-diet ako mga kaulam, dahil ramdam ko na sa katawan ko ang kaibahan. Ramdam ko na sa katawan ko ang epekto ng maraming kain na kanin. Minsan sa umaga ngayon, supla ang ako, kunyari gagawa minsan ako ng yung oatmeals, gagawa lamang ako niyan, tapos isang nilagang itlog, tapos isang saging, tapos yung kain ko sa tanghali, yung ina-upload ko mga videos, yun na lamang yun mga kaulam. Aywan ko, ba't hindi ako napayat? Charot. Sabi naman ng mga followers ko na nakakakita sa akin sa personal, nagtataka daw sila bakit ang taba ko daw sa video, tas ang liit ko daw sa personal. Maliit naman talaga ako, 4'11 na ako mga kaulam. Pero bakit daw payat ako sa personal? Ewan ko din, hindi ko din alam. Parang hindi ko rin yan masagot, sa totoo lamang, sa dami na nagtatanong sa akin. Hindi ko rin talaga yan masagot mga kaulam. Pero mga kaulam, nung teenagers ako, hanggang nag 30 years old ako, hanggang yung more than, yung mga late 30s, ay grabe ang kain ko noon mga kaulam. Pero may mga time sa buhay ko noong mga panahon na yon na kunyari iseset ko ang sarili ko sa 3 months walang kanin. O kunyari iseset ko ang sarili ko ng 6 months walang kanin. Ano lamang ako, gulay, prutas, isda, karne. Yan. May mga pagkakataon ako sa buhay ko na ganyan. Lalo na kunyari may mga nararamdaman ako na hindi maganda. Iseset ko agad ang sarili ko sa ganyan. Babush na.